Good morning! Nagluto lang ako ng pansit palabok. Mabilis lang ito lutuin, yung mga sahog, itatoppings ko lang. Napanood ko lang din ito at nagustuhan ko yung procedure ng pagluluto niya. Kaya ngayon, i-share ko din sa inyo. Yung ulo ng hipon, pinakuluan ko na yan. Tapos nilagyan ko na rin siya ng atsuete para may kulay na rin. Yan kasi yung ipangsasabaw ko sa sauce ng palabok. Pagkatapos ko pakuluan, tabi ko lang muna kasi mamaya ko pa naman siya gagamitin. Magpapainit lang ako ng mantika at kapag mainit na, uunahin ko munang iprito ang tokwa. Yung tokwa, hiniwa ko lang siya ng ganyang kaliliit. 2 pirasong tokwa lang naman ito. Naglagay na rin ako ng konting asin para may lasa na ito at saka ng kaunting paminta. So ayan, halu-haluin ko lang para malagyan naman lahat ng asin at paminta ang tokwa. Lutuin ko lang ang tokwa hanggang sa medyo mag-light brown ito. So ayan, kapag ganyan ang itsura niya, okay na sa akin ito at hahanguin ko na rin. Ilagay ko muna sa isang lagayan at itabi ko muna dahil mamaya ko pa naman ito gagamitin. At pagkatapos ay isusunod ko namang iprito ang hipon. Inalisan ko lang ito ng balat tapos yung ulo, yun yung pinakuluan ko. Ilang pirasong hipon lang din naman ito. Nilagyan ko nito ng konting asin para may lasa na rin siya. Prituhin ko lang ito saglit hanggang magkulay orange na siya. Pagkatapos, hahanguin ko na rin ito. So ayan, haluin ko lang at pagkatapos, baligtarin ko rin para maluto naman din yung kabilang side. Prinito ko lang siya ng ilang minuto para ma-juicy pa rin siya kasi kapag nasobrahan sa prito, madadry na ito. Set aside ko lang din dahil mamaya ko pa rin ito gagamitin. Naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas so medyo maliliit lang yung gayat na ginawa ko. Sa pinagprituhan ko, dito na rin ako magigisa ng bawang at sibuyas. Hintayin ko lang medyo mag-brown yung bawang, pagkatapos ilalagay ko na rin ng sibuyas. Halu-haluin ko lang para hindi naman masunog ang bawang at kapag okay na ang bawang at sibuyas, ilalagay ko naman yung giniling na baboy. Syempre, halu-haluin pa rin para magisa naman siya ng maayos. Lalagyan ko rin ito ng kaunting asin at saka ng paminta para kumapit na rin yung lasa niya sa karne. Haluin lang ulit hanggang sa magisa ang karne at maluto na rin ito. At pagkatapos ay ilalagay ko na rin yung pinakuluan ko kanina na ulo ng hipon. Salain lang natin para hindi na sumama yung ibang part ng hipon at saka yung atsuete na nilagay ko. Haluin ko lang ulit at hintayin ko lang kumulo ito. At kapag kumukulo na, maglalagay naman ako ng cornstarch na tinunaw ko sa tubig para lumapot ang kanyang sauce. So ayan, halu-haluin lang habang inilalagay para hindi mamuumuo ang cornstarch. Naglagay rin ako dito ng Knorr cubes, yung shrimp, para mas malasa yung sauce niya. Naglagay rin ako ng paminta. So depende na sa inyo kung gaano karami ang ilagay nyo. At naglagay rin ako ng konting patis, medyo matabang pa kasi siya. So ayan, halu-haluin ko lang ulit at pakuluan ko lang siya hanggang sa medyo lumapot pa ng kaunti yung sauce niya. At kapag ganyan nakalapot yung sauce niya, okay na sa akin yan. So kung gusto nyo pa na medyo malapot, pwede naman mag-add ng cornstarch. Habang nagluluto ako, nagpakulo na rin ako ng noodles niya. Medyo malalaking noodles yung ginamit ko. So ayan, dahil luto na rin siya, hanguin ko na rin at binanlawan ko lang ito ng isang beses. Drain lang itong mabuti at patuyuin ng noodles bago ilagay ang sauce. Ito na yung ilalagay kong mga pan-toppings. Meron din akong chicharon, naglaga rin ako ng itlog at saka yung spring onion. Pritong tokwa at saka ang hipon. Simple at napakadali lang lutuin pero masarap siya. So ayan, ilagay lang yung sauce at tapos yung mga toppings niya. Masarap din ito kung mayroong tinapa, hindi lang ako naglagay. Iprito lang ang tinapa at saka himayin tapos ipanta-toppings lang din. Sa noodles naman, kung gusto nyo yung maliliit na noodles lang, yun na lang yung gamitin ninyo. Ganyan lang kasimple ang pagluto ng palabok. At dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.